Maiiwasan at mababawasan ang aksidente sa kalsada kung A. Hindi binabaliwala ng mga driver ang mga sinyas pantrapiko. B. Ganap na binabaliwala ng mga driver ang mga sinyas pantrapiko. C. Hindi pinapansin ng mga driver ang mga sinyas pantrapiko sa mga particular na lugar. Ang tamang sagot, letter A. Hindi binabaliwala ng mga driver ang mga sinyas pantrapiko. Ang kumikislap na dilaw na ilaw ay signal na nagpapahiwatig na dapat A. Bagalan ang takbo at magpatuloy kapag ligtas. B. Ipagpatuloy ang kasalukuyang bilis. C. Magmabilis. Ang tamang sagot, letter A. Bagalan ang takbo at magpatuloy kapag ligtas. Magkano ang parusa sa pangalawang opensa ng Republic Act 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act of 2015? A. 1,000 pesos. B. 5,000 pesos. C. 7,000 pesos. Ang tamang sagot, letter B. 5,000 pesos. Ano ang maximum na parusa para sa paulit-ulit na paglabag sa Republic Act 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act? A. Pagkabilanggo ng 6 na taon. B. Multang 50,000 pesos. C. Pagbawi ng driver's license. Ang tamang sagot, letter C. Pagbawi ng driver's license. Ano ang nararapat mong gawin kung ikaw ay umiinom ng mga gamot na maaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Humingi ng payo sa iyong doktor bago magmaneho. B. Magmaneho lamang kung may kasamang lisensyadong driver. C. Limitahan ang pagmamaneho sa umaga. Ang tamang sagot, letter A. Humingi ng payo sa iyong doktor bago magmaneho. Ayon sa mga sumusunod, alin ang hindi pinagbabawal ng Anti-Destructive Driving Act? A. Pagbabasa ng e-books or email. B. Pagpapadala o pagbabasa ng mensahe mula sa iyong mobile device. C. Paggamit ng hands-free device. Ang tamang sagot, letter C. Paggamit ng hands-free device. Kung higit sa isang driver ang dumating sa four-way stop, sino sa kanila ang may karapatan sa daan? A. Ang driver na unang dumating ang siyang unang dapat na umandar. B. Ang driver na huling dumating ang siyang unang dapat na umandar. C. Ang driver na higit na malaking sasakyan ang siyang unang dapat na umandar. Ang tamang sagot, letter A. Ang driver na unang dumating ang siyang unang dapat na umandar. Ang traffic sign na no stopping ay nangangahulugan na A. Maaari kang huminto sandali kung magsasakay o magbababa ng pasahero ng mabilis. B. Hindi maaaring huminto maliban kung tatanggap ng tawag. C. Hindi ka maaaring huminto maliban kung pinapahindo ka ng traffic enforcers. Ang tamang sagot, letter C. Hindi ka maaaring huminto maliban kung pinapahinto ka ng traffic enforcers. Ang bilis ng takbo ng sasakyan ay maaaring nakadepende sa A. Pagiging roadworthy ng mga sasakyang minamaneho. B. Kakayahan ng driver. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal mag-overtake. B. Bawal huminto. C. Gilid ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Gilid ng kalsada. Ano ang ibig sabihin ng traffic light na ito? A. Humanda sa paghinto. B. Huminto kapag nagpalit ng pula. C. Huminto kung kinakailangan. Ang tamang sagot, letter A. Humanda sa paghinto. Ano ang ibig sabihin ng sinyas trapiko na ito? A. Maaari kang magparada sa mga araw na pinapakita. B.
walang paradahan kahit kailan. C. Walang paradahan mula Lunes hanggang Biyernes. Ang tamang sagot, letter C. Walang paradahan mula Lunes hanggang Biyernes. Ano ang nilabag ng rider na ito? A. Republic Act No. 10666 o Children's Safety and Motorcycle Act. B. Republic Act No. 10586 or Anti-Drunk and Drug Driver Act. C. Republic Act No. 10916 or Speed Limiter Act. Ang tamang sagot, letter A. Republic Act No. 10666 o Children's Safety and Motorcycle Act. Ang gasolinang natapon sa kalsada ay magiging mapanganib sa A. Mga sasakyan, B. Mga bus, C. Mga motorsiklo. Ang tamang sagot, letter C. Mga motorsiklo. Legal ba na magkaroon ng bukas na tambutso ang mga motorsiklo o tricycle? A. Oo, sa mga lugar na nangangailangan ng palusong o paahon na pagmamaneho. B. Oo, kung ang sasakyan ay nakakaranas ng mababang lakas. C. Hindi. Hindi ito maaring maging legal. Ang tamang sagot, letter C. Hindi. Hindi ito maaring maging legal. Para sa mga motorsiklo, kapag paparating sa palusong, ang mga driver ay dapat na A. Lumipat sa neutral, B. Lumipat sa mas mataas na gear, C. Lumipat sa mas mababang gear. Ang tamang sagot, letter C. Lumipat sa mas mataas na gear. Nasa likod ka ng isang malaking sasakyan, paano mo mapagbuti ang iyong pananaw sa unahan? A. Lumipat sa kanan, B. Manatili sa malayong likuran, C. Mag-overtake sa lalong madaling panahon. Ang tamang sagot, letter B. Manatili sa malayong likuran. Tama ba na itutulak ng gravity ang iyong sasakyan ng pataas kapag nagmamaneho ka ng paakyat na daan sa bilis na 60 km kada oras? A. Mali, B. Tama, C. Kailangang bilisan pa. Ang tamang sagot, letter A. Mali. Alin ang maaaring makapagpawala sa iyong konsentrasyon habang nagmamaneho? A. Gamit ang panlinis ng iyong windshield, B. Pagtingin sa mga mapa, makinig sa malakas na kanta, paggamit ng mobile, C. Pagtingin sa iyong side mirror. Ang tamang sagot, letter B. Pagtingin sa mga mapa, makinig sa malakas na kanta, paggamit ng mobile. Alin sa mga sumusunod na pagkakataon ang maaari mong gawin kapag tumatawid sa isang solid na dilaw na linya? A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin, B. Pagdaan sa highway, C. Pag-U-turn sa highway. Ang tamang sagot, letter A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. Saan maaring ikabit ang karagdagang lamp ng motorsiklo at patungong direksyon? A. Nakatuon pa kaliwa, B. Nakatuon pa kanan, C. Nakatuon pa ibaba. Ang tamang sagot, letter B. Nakatuon pa kanan. Alin sa mga sumusunod ang kwalifikasyon ng isang maayos na driver? A. Mga driver na marunong gumamit ng clutch at preno habang nagmamaneho, B. Mga driver na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan, C. Mga driver na nagpapatuloy sa pagbiyahe kahit flat na ang gulong para maiwasang ma-impound. Ang tamang sagot, letter B. Mga driver na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan. Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya? A. Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO, B. Kahit sino basta paglabag ay nakapaloob sa Republic Act 4136, C. Kahit sino basta ang enforcer ay permanenteng empleyado ng gobyerno. Ang tamang sagot, letter A. Mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo? A. Ang isang may hawak ng driver's license o DL
na may otoridad na magmaneho ng manual transmission ay hindi pinapayagan na magmaneho ng mga sasakyan na automatic transmission? B. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa automatic na sasakyan ay pwedeng magmaneho ng sasakyang manual? C. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaring magmaneho ng may automatic na transmission? Ang tamang sagot, letter C. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng may automatic na transmission. Kung huminto ka sa intersection, anong kulay ilaw trapiko maaari kang gumamit ng telepono? A. Wala. Ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang intersection. B. Pula, upang walang madisturbo. C. Dilaw, upang ang pag-text ay humaba. Ang tamang sagot, letter A, wala. Ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang intersection. Alin sa mga sumusunod ang kwalifikasyon ng isang maayos na driver? A. Mga driver na may kaalaman sa pagsasaayos pinansyal. B. Mga driver na nagbabayad ng buwis sa katapusan ng buwan. C. Mga driver na may positibong pag-uugali sa road safety. Ang tamang sagot, letter C. Mga driver na may positibong pag-uugali sa road safety. Sa intersection, ano ang iyong gagawin kung may sumusunod sa iyong sasakyang pang-emergency? A. Huminto. B. Tumawid sa intersection muna bago magbigay daan. C. Kumaway sa sasakyang pang-emergency at sabihang maghintay. Ang tamang sagot, letter B. Tumawid sa intersection muna bago magbigay daan. Ano ang kahulugan ng warning sign na ito? A. Paparating sa bawal mag-overtake na daan. B. Isang direksyon lamang. C. Salubungan ang daloy ng trapiko. Ang tamang sagot, letter C. Salubungan ang daloy ng trapiko. Ayon sa Republic Act 10666, alin sa mga sumusunod ang nagbabawal sa driver na mag-angkas ng mga bata? A. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 40 km kada oras. B. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 50 km kada oras. C. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 60 km kada oras. Ang tamang sagot, letter C. Kung ang itinakdang bilis ay higit pa sa 60 km kada oras. Ano ang dapat na haba ng saddlebox o bag? A. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran ng 6 na pulgada. B. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran. C. Ang haba ay hindi dapat lumampas sa upuan ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter B. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran. Bakit nakapinta ang rumble strips sa kalsada? A. Upang matulungan kang mapanatili ang tamang distansya ng paghihiwalay. B. Upang tulungan kang pumili ng tamang linya. C. Upang malaman mo ang iyong bilis. Ang tamang sagot, letter C. Upang malaman mo ang iyong bilis. Ang traffic sign na ito ay nagsasabing magbigay ng karapatan sa daan. A. Baliktad na tatsulok. B. Patayong tatsulok. C. Hugis na parehaba na may pulang border. Ang tamang sagot, letter A. Baliktad na tatsulok. Maaari kang mag-overtake sa highway kung ito ay may dalawang lane na may A. Putol-putol na puting linya. B. Tuloy-tuloy na puting linya. C. Tuloy-tuloy na dilaw na linya. Ang tamang sagot, letter A. Putol-putol na puting linya. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay dumating sa intersection na may sirang mga signal pantrapiko? A. Ipagpalagay na ang intersection ay nakasinyas ng hinto sa lahat ng direksyon. B. Bilisan ang takbo. C. Bagalan ang takbo at hintayin ang traffic enforcer. Ang tamang sagot, letter A. Ipagpalagay na ang intersection ay nakasinyas ng hinto sa lahat ng direksyon.
Ang isang putol-putol na puting linya sa 200 na kalsada ay A. Pagdaan o pag-overtake ay maaari kahit anong oras. B. Walang mag-o-overtake. C. Naghahati sa trapiko na gumagalaw sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot, letter C. Naghahati sa trapiko na gumagalaw sa magkabilang direksyon. Ang dubling putol-putol na puting linya sa kalsada ay nangangahulugang A. Pinagbabawal ang pag-o-overtake sa kaliwang bahagi ng kalsada. B. Pinagbabawal ang pag-o-overtake sa kanang bahagi ng kalsada. C. Pinapahintulutan ang pag-o-overtake sa kaliwa o kanan na bahagi ng kalsada kung walang panganib. Ang tamang sagot, letter C. Pinapahintulutan ang pag-overtake sa kaliwa o kanan na bahagi ng kalsada kung walang panganib. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Papalaki ang kalsada. C. Papaliit ang kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Papaliit ang kalsada. Ang mga mandato ng LTO ay magrehistro ng mga sasakyan na emission compliant at karapat-dapat na gamitin. Magbigay ng kaayusan sa kalsada at A. Mapanatili ang kalinisan sa kalsada. B. Bigyan ng lisensya ang mga dekalidad na driver. C. Gumawa ng patnubay na may kinalaman sa prangkisa ng mga sasakyang pampubliko. Ang tamang sagot, letter B. Bigyan ng lisensya ang mga dekalidad na driver. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay paparating sa intersection at ang ilaw pantrapiko ay naging dilaw mula sa kulay na berde? A. Magpatuloy sa iyong kasalukuyang bilis. B. Tumigil kahit na nasa intersection. C. Tumigil bago ang intersection o bago ang linya sa paghinto. Ang tamang sagot, letter C. Tumigil bago ang intersection o bago ang linya sa paghinto. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. May kurbada sa kalsada, humanda na lumiko pakanan at pakaliwa. B. Sarado ang kalsada sa unahan. C. Maaring magpatakbo ng lagpas na 30 kilometro kada oras. Ang tamang sagot, letter A. May kurbada sa kalsada, humanda na lumiko pakanan at pakaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Maaari lamang lumiko pakaliwa. B. One-way na ang kalsada sa kaliwa. C. Labasan sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter A. Maaari lamang lumiko pakaliwa. Alin sa mga sumusunod ang pinagbabawal? A. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng 2 full-face na helmet. B. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng 3 helmet na full-face. C. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng 1 helmet na full-face. Ang tamang sagot, letter B. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng 3 helmet na full-face. Ayon sa Republic Act 10666, ano ang pinakamataas na parusa sa pagmamaneho ng motorsiklo na may nakasakay na bata? A. Direktang pagtanggal ng lisensya sa pagmamaneho. B. Multa at 3 buwan na pagsuspende ng lisensya sa pagmamaneho. C. Multa at 6 na buwan na pagsuspende ng lisensya sa pagmamaneho. Ang tamang sagot, letter A. Direktang pagtanggal ng lisensya sa pagmamaneho. Ano ang dapat na kulay ng headlamp o headlight ng motorsiklo? A. Pula o dilaw. B. Dilaw o asol. C. Puti na medyo dilaw o dilaw. Ang tamang sagot, letter C. Puti na medyo dilaw o dilaw. Ayon sa Republic Act 11235, kinakailangan ng driver na maglagay sa kanilang motorsiklo ng A. 2 plaka, isa sa harap at isa sa likod. B. 1 plaka sa likod. C. 3 plaka, isa sa harap, isa sa likod at isa sa gilid. Ang tamang sagot, letter A. 2 plaka, isa sa harap at isa sa likod.
Ang dalawa o higit pang motorsiklo na kasamang magbiyahe ay dapat magmaneho A. Sa sariling landas, B. Sa isang linya, C. Sa isang staggered formation. Ang tamang sagot, letter C, sa isang staggered formation. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Ikaw ay papasok sa intersection, B. Paparating sa monumento ni Bonifacio, C. Ikaw ay paparating sa rotonda o roundabout. Ang tamang sagot, letter C, ikaw ay paparating sa rotonda. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. May tawiran ng tren sa unahan, B. May ilaw trapiko sa unahan, C. May stop na palatandaan sa loob ng 150 metro sa unahan. Ang tamang sagot, letter B, may ilaw trapiko sa unahan. Ang mga puting linya sa daan ay A. Naghahati sa lanes na tumatakbo sa isang direksyon, B. Naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon, C. Palatandaan na maaring lumusot ng pakanan o pakaliwa. Ang tamang sagot, letter B, naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. Ikaw ay nasa no passing zone kapag ang gitna ng kalsada ay may marka na A. Dilaw na linyang putol-putol, B. Puti na linyang putol-putol, C. Dalawang dilaw na linya. Ang tamang sagot, letter C, dalawang dilaw na linya. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Manatili sa pinakakanang bahagi ng kalsada, B. Palapad ang kalsada sa unahan, C. Papalupot ang kalsada sa unahan. Ang tamang sagot, letter A, manatili sa pinakakanang bahagi ng kalsada. Habang nagmamaneho ng pataas, ano ang kailangan mong gawin kung sira ang iyong clutch cable at hiwa sa dalawa? A. Maingat parada ang tricycle pagkatapos tumawag at maghintay para sa isang kwalipikadong mekaniko. B. Paandarin ang makina at magmaneho pababa. C. Paandarin ang makina sa neutral pagkatapos ay mabilis na lumipat sa first gear at magmaneho ng pataas. Ang tamang sagot, letter B, paandarin ang makina at magmaneho pababa. Ano ang dapat mong gawin upang maiwasan ang biglaang panginginig ng boses o walang pigil na pag-idle? A. Lumipat sa mababang gear ng mabilis, B. Bawasan ang bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear, C. Lumipat sa mababang gear pagkatapos bumaba. Ang tamang sagot, letter B, bawasan ang bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. Ano ang dapat na haba ng saddlebag ng motorsiklo? A. Hindi ito dapat lumampas sa upuan ng pasahero ng motorsiklo. B. Hindi ito dapat lumampas sa dulo ng motorsiklo. C. Hindi ito dapat lumampas sa likurang gulong ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter B, hindi ito dapat lumampas sa dulo ng motorsiklo. Anong kasuotan ang pinapayagang gamitin kung ikaw ay sasakay sa motorsiklo upang maiwasan ang banggaan lalo na kung gabi? A. Protective clothing, B. Coverall, C. Matingkad na kasuotan. Ang tamang sagot, letter C, matingkad na kasuotan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Katapusan ng kalsada, B. Krus na daan, C. Liliko ang kalsada pakaliwa o pakanan. Ang tamang sagot, letter C, liliko ang kalsada pakaliwa o pakanan. Ano ang kahulugan ng simbolo na pantrapiko na kulay pula na pabilog, oktagonal o baliktad na tatsulok? A. Nagtatakda o nagbabawal, B. Nagbibigay babala, C. Nag-uutos ng direksyon. Ang tamang sagot, letter A, nagtatakda o nagbabawal. Ano ang kahulugan ng simbolo na pantrapikong kulay pula
natatsulok ang hugis? A. Nagtatakda. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay impormasyon. Ang tamang sagot, letter B. Nagbibigay babala. Ano ang ibig sabihin ng isang paunang babala na may release ng tren? A. Upang bigyan ng babala kaugnay sa kanilang takbo. B. Upang balaan ang mga motorista na hindi sila maaring pumarada anumang oras. C. Upang balaan ang mga motorista na may release ng tren sa unang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Upang balaan ang mga motorista na may release ng tren sa unang bahagi ng kalsada. Kapag ginagamit ang pangunahing bilis bilang gabay, ang pagpili ng bilis ay nakadepende sa A. Bilis ng sasakyan na minamaneho. B. Kasanayan ng driver. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Kung kakaliwa, saan dapat nakaposisyon ang iyong motorsiklo? A. Sa pinakamalapit na kurbada ng highway. B. Sa pinakamalapit na gitna ng highway. C. Sa pinakamalapit na gilid na linya ng highway. Ang tamang sagot, letter B. Sa pinakamalapit sa gitna ng highway. Ano ang ibig sabihin ng solid yellow line sa kalsada? A. Maaari kang mag-overtake. B. Ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. C. Pinapahintulutan ang pag-U-turn. Ang tamang sagot, letter B. Pinagbabawal ang pagpalit ng lane. Ang isang driver ay maaaring mai-exempt mula sa suot na helmet. A. Sa kondisyon ang driver ay nagnanais na gamitin ang motorsiklo sa isang maikling drive lamang. B. Sa kondisyon ang mahabang biyahe ay hindi sa abalang kalsada. C. Maikli at mahabang biyahe ay hindi kailanman isang eksepsyon sa hindi pagsuot ng helmet. Ang tamang sagot, letter C. Maikli at mahabang biyahe ay hindi kailanman isang eksepsyon sa hindi pagsuot ng helmet. Ano ang tamang senyas kung liliko pakaliwa? A. B. C. Ang tamang sagot, letter B. Pinapayuhan ang mga driver ng motorsiklo na buksan ang kanilang mga headlight. A. Araw o gabi. B. Sa gabi. C. Kapag malakas ang ulan. Ang tamang sagot, letter A. Araw o gabi. Ano ang dapat mong gawin kung nais mong mag-overtake sa sasakyan sa iyong harapan ngunit hindi ka sigurado kung ligtas ito? A. Huwag mag-overtake kung nag-aalinlangan. B. Sundin ang isa pang sasakyan na nag-o-overtake. C. Bilisan ang iyong takbo pero magpailaw ng iyong headlight sa mga paparating na sasakyan. Ang tamang sagot, letter A. Huwag mag-overtake kung nag-aalinlangan. Ano ang ibig sabihin ng solid yellow line sa kalsada? A. Maaari kang mag-overtake. B. Ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. C. Pinapahintulutan ang pag-U-turn. Ang tamang sagot, letter B. Ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. Ano ang maaaring maging traffic violation ng isang driver na nag-overtake sa isang intersection na may isang lane lamang papunta sa iisang direksyon? A. Pag-overtake sa isang intersection. B. Obstruction. C. Pagbaliwala sa sinyas trapiko. Ang tamang sagot, letter A. Pag-overtake sa isang intersection. Ano ang una mong dapat gawin kung ikaw ay nakaranas ng tire blowout? A. Huwag tapakan ang preno at mag-focus sa manubela. B. Agad na tapakan ang brakes upang maiwasan ang pagbangga sa mga sasakyan na nasa iyong harapan. C. Patayin ang makina. Ang tamang sagot, letter A. Huwag tapakan ang preno at mag-focus sa manubela. Ano ang tamang panuntunan bago pumasok ang sasakyan sa publikong kalsada mula sa garahe, iskinita o pribadong daan? A. Dapat huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. B.
ang sasakyan ang may karapatan sa kahit anong direksyon ng daan. C. Ikaw ang may karapatan sa daan lalo na mula ka sa kaliwang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Dapat huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. Ikaw ay nagmamaniho sa municipal road na may bilis na 80 km/h nang biglang may isang bata na tumawid sa kalsada. Ano ang dapat mong gawin? A. Maghanda sa pagbagal. B. Tapakan ang brake. C. Magpatuloy sa pagmaniho upang maiwasan ang sakuna sa kalsada. Ang tamang sagot, letter B. Tapakan ang brake.